Natapos na ng mga puwersa ng US Central Command ang pinakabagong bagso ng kanilang mga pag-atake laban sa Iran na tumagal ng 90 minuto. Ito na ang ikalawang bagso mula ngayong umaga sa lokal na oras. Matapos ilunsad ng US ang ika-4 na gabi ng pag-atake laban sa Iran, ayon sa Iran, mahigit 30 sibilyan ang napatay nitong mga araw. Nangako ang Tehran ng depensibo at mapagpasyang pag-atake matapos targetin ang mga pasilidad militar ng US sa Gulpo. Ayon sa militar ng Amerika, muling ipinatupad nila ang blokadang pandagat sa mga barkong papunta at palabas ng mga pantalan ng Iran na sinasabing inatake ng Iran ang 7 komersyal na barko sa kipot ng Hormuz nitong nakalaang linggo. Narito ang pinakabagong ulat mula kay Bilal Sladin, correspondent ng I-24 News. Mabilis na basag ang marupok na tigil-putukan ng Washington at Tehran. Magdamag, ika-4 na sunod na gabi ng pag-atake ng US forces sa mga target ng Iran. Tinamaan ang mga pasilidad militar sa buong timog ng bansa habang pinatitindi ni Pangulong Trump ang patakaran ng paggigipit. Gumaganti na ang Iran at pinalalawak ang labanan. Ayon sa CENTCOM, tinarget na ngayon ng Iran ang hindi bababa sa 7 komersyal na barko sa isang linggo. Nagbanta ang IRGC na haharangan pa ang mas maraming mga ruta ng pagluluwas ng enerhiya mula gitnang silangan. Kamakailan, inatake ng mga Iranian missile at drone ang Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar at Oman. At sinabi ng IRGC na may nasira silang mga base at interes ng US. Samantala, pinalalakas ni Pangulong Trump ang kanyang banta ng paglala ng sitwasyon. Ihuhuli ko ang mga target sa enerhiya, pero sa huli, tatamaan din natin ang mga target sa enerhiya. Oo, pero tatamaan natin sila ng matindi ngayong gabi. Tatamaan natin sila ng matindi bukas ng gabi. Tatamaan din natin sila ng matindi sa susunod na gabi. At pagkatapos, sa susunod na linggo, mas lalala pa para sa kanila dahil sunod na tatamaan ang mga planta ng kuryente. Sa susunod na linggo, sunod na tatamaan ang mga tulay. Wawasakin natin lahat ng planta ng kuryente nila. Wawasakin natin lahat ng tulay nila maliban kung pumayag silang makipag-usap. Hindi ito unang beses ginamit ni Trump ang ganitong banta para pilitin silang makipag-usap. Ipinapakita rin nito na pwedeng lumawak ang labanan na may malaking epekto sa Iran at mga bansang Gulpo habang hindi pa kasali ang Israel sa ngayon. Tinatayan ng mga opisyal ng Israel na pinaiigting ng US ang paghahanda para sa posibilidad ng muling malawakang labanan laban sa Iran. Magdamag, muling ipinatupad ng US ang blokadang pandagat sa mga pantalan ng Iran. Tumaas ang presyo ng lamis sa pinakamataas mula ng lagdaan ng MOU, kasabay ng lumalalang pangamba sa daloy ng langis sa kipot ng Hormuz. Makakasama natin ngayon si correspondent Bilal Sladin at I-24 News Senior Middle East Correspondent Ariel Oseran. Ariel, ikaw muna. Ano ang nagbago sa nakalipas na 24 na oras at ano ang dapat nating bantayan sa susunod na 48 oras? Ang nagbago ay mas pinabilis ng US ang kanilang mga pag-atake. Sa halip na isang bugso lang bawat araw, ngayon ay nakikita natin ang maraming bugso bawat araw. Kaya talagang patuloy ang unti-unting pagtaas ng tensyon na ito. Malayo-layo pa ang lalakbayin bago tayo makabalik sa buong operasyon militar. Pero mas malapit na tayo dito kaysa sa isang ganap na tigil-putukan na walang anumang opensiba. Pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 2 bugso ng mga opensibang tumagal ng mahigit 1 oras sa nakalipas na 10 oras. At ito ay malayo sa kalagayan natin noong nakaraang linggo. Ang dahilan kung bakit umatake ang US ay dahil sinabi ni Pangulong Trump na ang pagsunod sa Memorandum of Understanding kasama ang Iran ay nakabase sa pagganap ng Iran, isang kasunduang nakabatay sa pagganap. Patuloy pa rin tinatarget ng Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz kahit nang akong ititigil ito at panatilihing bukas at ligtas ang strait. Kaya nagkakaroon ng pag-atake ang US. Kaya ito rin ay isang pagtatangkang magpadala ng mensahe sa Iran na hindi napapayagan ng US ang mga pag-atake ng Iran sa mga sasapyang pandagat sa Strait of Hormuz. Ngunit isa ring paraan ng pagpuwersa upang subukang ibalik ito sa negosasyon sa ilalim ng kanilang mga kondisyon. Valer, sa ngayon, tila hindi pa gaanong sangkot ang Israel. Ayaw pa rin ng US na makialam ang Israel. Hindi pa tinira ng Iran ang Israel na nagpapakitang ayaw nitong makialam ang Israel. Kumusta naman ang Israel? Gusto ba ng gobyerno nilang makidigma sa Iran? Kung oo, ano kaya ang itsura nito? O talagang hinihintay ng Israel na magkamali ang Iran. Sabi ng ilang opisyal ng Israel kamakailan, hinihintay nilang atakehin ng Iran ang kanilang teritoryo.
para makasali sila sa digmaang ito. Dahil naniniwala sila na may misyon pa silang hindi natatapos sa Iran, ibig sabihin may mga target militar pa na dapat tamaan sa Iran. At umaasa rin sila na sa tulong ng US military, makakapagbigay sila ng matinding pressure sa rehime ng Iran, kabilang na ang epekto sa enerhiya, infrastruktura at ekonomiya bilang resulta ng blockade. Ibig sabihin, gustong palalain ng mga Israeli ang kasalukuyang sigalot. Hindi sila naniniwala na ang mga Iranian sa ilalim ng kasalukuyang rehime ng Iran ay magbibigay ng anumang konsesyon. Tungkol man ito sa nuclear o ballistic program o suporta nila sa mga armadong grupo, ang mga di-estado na aktor sa rehiyon. Ang tanging paraan lang ay isang tagumpay sa militar para tanggalin ito mula sa kakayahan ng mga Iranian o di kaya ay sa patuloy na pagtaas ng pressure ng militar. Sa huli ay mapipilitan silang sumuko sa mga usaping ito. At Ariel, ano ba ang pangunahing layunin ng Iran na yon? Ibig kong sabihin, ito ba ay nakikipagpalitan ng ganting aksyon sa US? Palalalain pa ba nila ang sitwasyon? Ano ba talaga ang layunin nila ngayon? Bumalik ba sa negosasyon o makuha ang Strait of Hormuz? Oo, kaya ang layunin nila ay pairalin ang kanilang dominasyon sa Strait of Hormuz. Ngayon, kung nagpakita lang sila ng kaunting pasensya, sana nalampasan nila ang 60 araw na itinakda sa MOU na dapat bukas ang strait ng walang bayad. Sa ika-61 araw na igigiip na sana nila ang kontrol sa strait, pero kulang sila sa pasensya. Kailangan nilang patunayan na kontrolado nila ang strait at kaya nilang targetin ang mga barko anumang oras. Iyan ang nagtulak sa ganting aksyon ng Amerika. Ano naman ang gusto nilang makamit ngayon? Napunta sila sa alanganin dahil sa pag-atake nila sa mga bansa sa Gulpo ng Arabia, sinusubukan nilang pilitin ang mga bansang iyon na igiit sa White House ang pagtigil ng mga pag-atake. Dagdag pa, plano nilang hikayatin ang mga bansang iyon na kumbinsihin ang Estados Unidos na umalis na dahil ang presensya nila ay nadudulot ng panganib. Pero sa huli, gusto nilang ipakita na kanila ang Strait of Hormuz. Walang magiging alternatibong ruta malapit sa Oman. Sila ang mga amo ng strait. Kung nagtatagumpay ba sila roon, para sa akin, napipipigilan pa rin ng US ang dominasyon nila sa strait, kaya nahahadlangan ang layunin nila. Kaya sa tingin ko, nagkamali sila ng kalkulasyon sa simula ng prosesong ito. Samantalang kung naghintay lang sana sila ng may pasensya at sumabay sa larong diplomatiko, isang bagay na mahusay naman talaga silang gawin. Maaaring naging iba ang kinalabasan. At hindi sana sila nasa ilalim, hindi lang sa araw-araw na pag-atake, kundi pati na rin sa oras-oras na pag-atake mula sa US na patuloy na nagpapahina sa kanilang kakayahan na pairalin ang kanilang dominasyon sa Strait of Hormuz. Sige, pag-usapan naman natin kung ano ang ginagawa ng Iran. Nagpalipad ito ng mga misil at drone patungo sa mga pasilidad militar ng US at himpapawid ng mga kaalyadong bansa sa reyon, kabilang ang Bahrain, Kuwait at Jordan kadabi. Sinasabat ng mga bansa sa Gulpo ang mga paparating na misil at patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo. Sa ngayon, iniiwasan pa rin nilang direktang makisangkot sa digmaan laban sa Iran. Ariel, ito pa rin ba ay isang kontroladong kampanyang militar o nakikita na natin na lumalala ang pagkalat nito at nagiging mas mapanganib na halos nagiging isang mas malawak na pandahiyong issue? Tama, ibig ko sabihin panrehiyong digmaan nito dahil inaatake ng Iran ang mga bansa sa rehiyon. Ngunit di tulad ng 40 araw na digmaan, iniiwasan na nila ngayon ang pag-atake sa mahahalagang infrastruktura at sibilyan sa mga bansang iyon. Mga base militar ng US lang ang tinatarget nila sa mga bansa niyon, tulad ng sa Kuwait, Bahrain at Jordan. Hindi ibig sabihin na hindi na sila tumatarget ng mga sibilyang barko sa dagat, pero pagdating sa mahalagang infrastruktura, hindi nila inaatake ang mga bansang ito tulad ng sa 40 araw na digmaan. Kaya nagkakaroon ng luwag ang mga bansang ito at hindi nila kailangan maranasan ang parehong presyon. Pero kahit nung tinatarget ang kanilang mahahalagang infrastruktura, hindi sila lumaban o hindi man lang hayagang lumaban laban sa Iran. Maraming ulat na ang Saudi Arabia at UAE ay lihim na umatake sa Iran.
pero wala namang malakihang sagupaan. At kaya kapag mas mababa ang threshold kesa noong panahong yon, maaasahan na mananatiling pareho ang magiging tugon ng mga bansang yon. Pero sa tingin ko, lalo lang nitong pinapatunayan sa mga bansang iyon na patuloy na banta sa kanila ang Iran kahit hindi nito direktang tinatarget ang kanilang mga infrastruktura. Na anumang oras, maaaring magpasya ang Iran na atakihin ang mga bansang yon. At sa tingin ko ito ay isang nakakagising na sandali para sa mga bansang iyon at maaaring magpaliwanag din kung bakit, halimbawa, nagpasya ang Saudi Arabia na gamitin ang kanilang puwersa sa pag-atake sa mga Houthi sa Sanaa. Nakikita nilang mas lumalakas ang loob ng rehimen ng Iran. Sa kabila ng pagpapatuloy ng pulisya ng pagpapalubag loob sa Tehran, nakikita nilang mas tumitibay ang loob ng Iran sa bagong realidad at mas pinapalakas ang kanilang mga proxy. Kaya naman, gusto nitong pigilan ito sa hangganan nito. Kaya kahit nung tinarget ang kanilang mahalagang infrastruktura, hindi pa rin sila dumating sa puntong diretsong makialam. Kaya hindi rin mangyayari yon na yon. Pero pagdating sa tingin ko, ang pagtutuos na nakikita natin na yon sa Gulpo, lalo lang itong lumalala dahil sa patuloy na agresyon ng Iran. At kaya, Valer, saan mo nakikita itong patungo? Nakikita natin ang unti-unting paglala. Mas malamang bang tataas pa ang tensyon bago magbalik sa negosasyon o tuloy-tuloy itong tataas hanggang sa magkaroon ng malaking sagupaan? Sa totoo lang, nakadepende lahat ito kay Trump at sa kanyang desisyon dahil ang kasalukuyang rehimen ng Iran ay tila. Hindi sila handang magbigay ng konsesyon o isuko ang kahit ano, lalo na sa Strait of Hormuz, na hindi matatanggap ng mga Amerikano. Hindi lang si Pangulong Trump. Sa tingin ko, ito ay interes ng Amerika. Hindi kayang bigyan ng konsesyon ng administrasyong Amerikano ang malayang kalakalan at paglalayag ng mga barko saan man sa mundo. Hindi man ito ng kasalukuyan, nakaraan o susunod na administrasyon. Kaya para mabuksan ni Trump ang Strait of Hormuz gamit ang militar, kailangan pa niyang mag-eskalada tulad ng pagpapadala at pagsakop ng mga sundalo sa ilang isla roon. Kahapon sa panayam sa Fox News, sinabi niya na kapag napaatras na natin ang mga Iranian sa dalampasigan sa timog ng Iran, medyo malayo pa. Magagawa rin nilang magpadala ng mga tropa sa ilang mga isla na kasalukuyang ginagamit ng mga Iranian para umatake ng mga barko. Paghawak na ng mga Amerikano ang mga isla, mas mahihirapan ang mga Iranian umatake sa mga barko.